Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa pagpapatuloy ng ika-4 na regular session number 112 ngayong November 11, 2025, tuluyang inaprubahan ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang an act of instituting a labor and employment code for the Bangsamoro Autonomous Region to afford protection to labor, promote employment and human resource development, ensure industrial peace based on social justice, and for other related purposes o ang BTA Parliament Bill number 59. Alinsunod sa Certificate of Urgency na inilabas ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at sang-ayon sa mga probisyon ng parliamentary rules, nagpatuloy ang Bangsamoro Parliament sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Parliament Bill number 59 o Bangsamoro Labor and Employment Code. Ang nasabing panukalang batas ay pangunahing inakda ni MP Romeo Sema. Sa isinagawang nominal voting, 39 ang bumoto ng yes, habang wala namang no o abstain sa nasabing panukalang batas. Ang bagong batas ay naglalayong magpatibay ng isang inklusibo at komprehensibong patakaran para sa labor and employment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang magsisilbing pangunahing batayan ng ugnayan sa pagitan ng mga employer at ng mga manggagawa. Ang BLEC ay magtatakda ng malinaw na polisiya para sa proteksyon ng mga manggagawa, isulong ang makataong kondisyon sa labor and employment, paunlarin ng human resources, at tiyakin ang pang-industriyang kapayapaan batay sa hustisyang panlipunan. Ayon sa mga miyembro ng parlamento, ang pagpapatibay ng Bangsamoro Labor and Employment Code ay mahalagang hakbang tungo sa pagpapaigting ng karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Bangsamoro at sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Region. Sa patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Government na maabot ang bawat mamamayang Bangsamoro, saan mang panig sila naroroon, muling naipaabot ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro o Ambag Program ang suporta sa mga partnered hospital sa Mindanao. Matagumpay na naipadala ang kabuuang 12 million pesos na pondo para sa 3 district hospital sa probinsya ng Sulu. Kabilang dito ang Parang District Hospital na tumanggap ng 5 milyon, Panamao District Hospital na tumanggap din ng 5 milyon at Siasi District Hospital na tumanggap ng 2 milyon. Samantala, nagkaloob din ng 10 milyong pondo sa Dato Dinsensuat District Hospital upang mas mapalakas pa ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga pasyente sa Maguindanao del Norte. Mula 2023 hanggang 2025, 4,966 na pasyente ang nakinabang sa zero bill balance. Patunay ng konkretong aksyon ng pamahalaan tungo sa kalinga at serbisyong hatid ng programa. Kaugnay ng pamamahagi pa din ng ambag na tulong pinansyal sa kanilang mga partner hospitals na mahagi din ng 5 milyong pondo sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ang pondong ito ay magsisilbing karagdagang suporta sa pagpapabayad ng gastusing medikal ng mga pasyenteng kabilang sa indigent at vulnerable sectors na hindi kayang tustusan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan. Ang mga pondong ito ay magsisilbing dagdag suporta sa pagpapatuloy ng operasyon, pagpapabuti ng pasilidad at pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Bangsamoro saan mang sulok ng bansa. Umabot sa 169 seaweed farmers mula sa Barangay Bangas at Pag-Asinan, Haji Panglima, Tahil, Sulu ang nabigyan ng tulong ng Ministry of Services and Development matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa malakas na ulan at hangin na dala ng Intertropical Convergence Zone noong October 30, 2025. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda noong November 1, 2025 sa Barangay Bangas, Sulu. Bawat pamilyang benepisyaryo ay tumanggap ng welfare goods na naglalaman ng 25 kilo ng bigas, canned goods at instant coffee. Patuloy na ipinapatupad ng MSSD ang Emergency Relief Assistance Program upang matiyak ang mabilis na pagbangon ng mga pamilyang Bangsamoro na naaapektuhan ng mga kalamidad bilang bahagi ng adhikaing mapalakas ang kabuhayan at katatagan ng mga komunidad. Samantala, umabot sa 126 indigent college students mula sa bayan ng Talipao, Sulu ang nakatanggap ng educational assistance sa ilalim ng ABACA program ng Ministry of Social Services and Development nitong November 6, 2025. Bawat scholar ay tumanggap ng 10,000 pesos bilang tulong pinansyal upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral.
Layunin ng ABACA program na tulungan ang mga kabataang Bangsamoro mula sa maghihirap na pamilya na maipagpatuloy ang kanilang edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda para sa mga gastusin tulad ng school projects, internet connectivity at iba pang pangangailangan sa paaralan. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na isinusulong ng MSSD BARM ang advokasya nitong Uplifting Bangsamoro Lives sa ilalim ng moral governance ng Bangsamoro Government. Namahagi ang Bangsamoro Sports Commission ng iba't ibang sports equipment para sa mga komunidad sa rehiyon sa pamamagitan ng mga tanggapan ng Members of Parliament Matarul Espino, Hussein Muñoz, Butch Malang at Sheikh Said Salindab. Pinangunahan ng BSC Commissioner Numan Calutiag ang turnover bilang bahagi ng Sports Development Support Program ng komisyon. Bilang sa mga ipinamahagi ang basketballs, rings, nets, badminton at sepak takraw equipment, footballs, volleyball sets, punching bags, pickleball gear, table tennis equipment at lawn tennis balls. Ang programa na pinondohan sa ilalim ng FY 2025 Supplemental Fund ay naglalayong palakasin ang grassroots sports development sa buong Bangsamoro Region. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog, na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.